Dito kami rally nun, no? Guys, no, babalik na kami ng church. Tapos na namin mamahagi ng mga gospel tracks. Ayun. And it's a good thing kasi andito na kami sa church. Bago pa lumakas yung ambon. Baka pala yung sasakyan ko. Mga kaibigan ko ito, binabati ko mga kalat. Ito pa yung church namin. Ginagawa ko siya kaya mga siyang bodega. Ito po si Casey, ayan po siya. Papasok na po kami sa church. Kaya papasok na po kayo. Ayan po si Victor. Thank you po, thank you. Ay. Ano po, at si... Ay, bawal ka din. Kaya bawal po. Ano po, Cavite. Ayan, papasok na po yung aming batikang runner. Si Bernadette, ayan po. Uy! Kahit hindi nila kami dyan. Labas yung aso. So we're here. So, Sige na, pakinggan natin si Bernadette. Pag yung principle po na nakuha ko na sa yung about sa my gifts po or talents po. Nagtaray siya. So ano po, yung sa may bata po, yung nilapit niya po yung dalawang isda, tsaka so parang po, gifts po yun na nilapit mo sa Diyos. Nagpagamit ka, ayun, tinulungan ka na Diyos na i-grow yung yung talents mo na magagamit mo siya. Kapapakinabangan mo din, tas pati yung mga nakapaligid sa'yo, tas dahil sa'yo naging instrument ka ng mga blessing ng ibang tao. Yun lang. Yun, diba? Napaka-concise pero on point. Yung makuha natin itong principle is no matter how big or small yung kakayahan na meron tayo, pag nagpagamit tayo, malaking bagay sa Panginoon. Yun. Siguro yung kay Andrew, yung naghanap siya ng ng way. Kasi nga namumblema dito sila Philip eh. Kasi sabi niya, parang ang pinisent ni Philip is problem, pero yung pinisent ni Andrew is solution sa problema. Although maliit man, pero
Tapos yung faith din ni Andrew na kay Jesus na kahit na maliit lang yung dala ng bata, alam niyang kayang gawin ng Diyos o ni Jesus na paramihin niya. Kasi si Jesus yun. Matagal nilang nakasama. At parang, yung faith ni Andrew is iba sa faith ni Phil. Parang gano'n. Yun din, yung point doon sa principle na yun, bakit ka magdadoubt kung si Jesus Christ yung piniglingkodan mo? Sabihin, kung ano meron kong gawag mong pagdudahan. Kasi yan ang binigay sa'yo, diyan ka gagamitin. Every person have potential sa expansion. Even yung lahat ginamit ng Panginoon. Kasi makikita natin, di ba? Bata na, kumbaga, hindi pa masyadong ano sa Panginoon. Pero doon na naniniwala, alam natin na kasi binigay yung loaves ng bread tsaka yung isda. And pinakita doon na hindi naman porket bata o matanda ay kumbaga hindi na magiging hindi parang baliwala sa harapan ng Panginoon. Lahat pwede gamitin ng Panginoon. Ngayon pinapakita siya. Tigil-tipid ka dyan, eh. Puro mukha mo rin na dyan. Ano na? Sa akin, yung sa bata, nagbigay nga siya na dalawang isda tapos yung yung binigay niya, hindi mo dito. Parang the types lang yun eh. Yung nagbigay siya, tapos nung tinanggap ng Diyos, hindi yung trip ko sa akin. So parang yun. Amen. Yung, siguro yung kanya is yung pagsunod. Wala yun niya, wala yung sa laki o liit eh. Nasa puso mo yung kung paano ka lumapit sa Panginoon. Ano siya eh? Ay, sa akin naman po, sa bata, na tawag dito, kahit bata pa siya, is ginamit na siya ng Diyos na para sa atin, kasi minsan, di ba, tinitignan natin na as bata lang yun, walang magagawa sa mundo. Walang ambag dito sa church. Pero alam mo yun, hindi natin alam na mas ginagamit pa pala sila ng Diyos kaysa sa atin na mas matanda sa kanila, na wag natin i-compare yung ginagawa ng Diyos sa bata at ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi iba-iba naman tayo ng pananampalataya. Hindi naman natin need i-compare. Kasi lahat naman tayo ginagamit ng Diyos. Yun. Wala kay si. Ikaw muna na malakas na ako lang. Baka marinig ka dyan lang. Yung nakuha kong point po doon, same lang kayo. Dalawang fish at saka dalawang fish. Tama rin yung sinabi ni Ate Shay na hindi porket bata ka is, huwag tayo tumingin ba sa edad. Kasi nga sabi ni Pastor, diba, kung sino pa yung bago, yun pa yung, diba, kung sino pa yung bago, yun pa yung nagpapagal. Kung sino yung luma, yun pa yung parang nagbabackslide or papunta na sa stage ng backslide. Tsaka nabasa ko rin dito na ginawa natin kanina na nandun na yung mga kaluluwa. Diba, nandun na yung mga kaluluwa. Diba, andito na yung pagkakataon na share natin sila, na bahagian natin sila ng salita ng Panginoon. Nadidinig di ko yung dapat. Sa may bata pa na parang karapatay ng bata. Tapos parang wala pang alam. Parang sa may ito pa yung ginamit ng Diyos pang kapakain yung mga tao. Kumbaga sa simula pa na binigay ng bata sa kanya yung 2 fishes pati yung 5 loaves doon na nagpasalamat siya agad sa Panginoon sa blessings niya na kahit kakaunti sa sobrang dami nila, nagpasalamat pa din siya doon sa kakaunti niya. Ibig sabihin pinapakita doon ng Diyos yung pagiging natin, contentment doon sa pagkain yun na ibig sabihin na pinagkaloob sa kanya. Kung ano mismo yung meron tayo ngayon, dapat matuto pa rin tayong magpasalamat. Tsaka pinakita rin ng Diyos doon kung paano siya kung paano niya tayo i-treat as family niya. Kasi kung may kita natin doon, pinaupo niya yung 500 men kung pwede naman nakatayo na lang sila doon. Kumbaga, ay 5,000 nila. Kumbaga, pagka nasa bahay, pagkakain, syempre kailangan, diba, upo muna tayong lahat. So, ganun tayo tinit na Panginoon na parang sa mga family niya. Doon, pinakita din ng Diyos doon kung paano niya gawin yung mga bagay na posible na imposible. Kung titingnan natin doon sa may context, napaka-imposible na pakainin yung yung 5,000 na tao dun sa piranggot lang na tinapay pati na isla. Pero di sinabi dito kung paano ginawa ng Panginoon, kung minultiply niya pa o in-scatter niya isa sa yung mga
tinapay para mapakain dun sa mga tao na yun. Pero ang ginawa niya dun is napakain niya lahat. May mga natira pa nga eh. At lahat sila nabusog. At sabi pa ng Diyos dun na kainin niyo lang kung ano yung gusto niyo kainin. So yung bata dun, yung posibleng kaya niya lang gawin dun is yung ibigay niya lang yung pagkain sa Diyos. Is maibigay lang, yung posible nating gawin na dun is magtiwala sa Panginoon na magpo-provide siya. Tapos ang Panginoon na ang bahala na ibigay yung blessing sa atin, na mag-provide para sa atin. Kaya yung mga bagay na akala natin posible na akala natin sa simpleng malit na tinapay lang, hindi tayo mabubusog. Yun pala, is mabubusog tayo. Kung mababasa natin sa malalim na teksto dito, sinabi agad ng Panginoon na siya yung bread of life. Na sino mang kakainin yung kanyang flesh niya, tapos inom yung kanyang dugo, is kahit kailan, hindi man magugutom. So yun lang po. Sinubok siya ng Panginoon kung paano niya susunod, kung parang paano niya haharapin yung pagsubok na binigay sa kanya, paano niya papakainin yung mga nangangailangan ng mga pagkain po, yung mga lalaki po na need ng pagkain po. Kasi po, pinakita po doon sa verse 6 po na yun is sinusubukan siya kung paano niya gawin yung nararapat niya gawin, paano niya papakita yung faithful niya, paano niya magagamit yung pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga po, parang sinubok siya talaga na ayaw siyang, at parang pinapakita doon sa kwento na susuko ba talaga yung bata o hindi. Yun lang po. Na Sir, hindi hinahayaan niya sa sumunod sa amin ng lahat ng kapatayan. Pinapagawin niya para tinutulungan ng kapatayan na mahanap yung potential natin. Kaya natin magagawa para sa Yun, nakuha niya yung huling part ng story. Na yung mga sobra, di ba, ang utos ng Panginoon is korektahin nyo. Nang walang masayang. Sabi dun, no? Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Ibig sabihin, pinapahalagahan ng Diyos. Hindi porket sobra na is, alam mo yun, tatapon na lang, hindi ganun. So sa akin, so si Jesus Christ, nung nagkakasama sila, yung una niya nakita is yung crowd. Ang dami nyo, yan, nabagit natin, more than 5,000. Kasama na yung mga bata at mga babae. Then, it's a testing. No? Yung kasama niya doon is yung mga disciples. So, tinanong niya si Philip, no? Para i-prove kung ano yung maging response si Philip. So, ang problema kay Philip is hinahanap agad ni Philip yung panggastos. Diba sa verse 7, sabi niya hindi sapat yung 200 worth of penny para pakainin yung mga tao. Yung focus is yung gagastusin. No? Ang point number 1 natin dito is huwag natin tignan yung lalo na kung kasama natin ang Diyos, tignan natin yung pangangailangan ng tao. Diba? Kaya tayo nag-share, diba, sa tao kasi kailangan nila ng kaligtasan. Hindi tayo nag-share kasi mabait sila, kasi kilala natin sila. Sinishare natin sila dahil kailangan nila ng pagkain spiritual. Then pangalawa, dito sa verse 11, no? After kuhanin ni Jesus yung tinapay at yung isda, ito yung pinagpasalamat niya sa Diyos Ama. At pinagkalog niya sa kanyang mga disipulo. Ganyan din naman yung mga disipulo pinagkalog sa mga tao. So kung makikita niyo po yung structure ng ministry o ng commandant ng Panginoon, sa dami ng tao na yon, hindi yun malalapitan, hindi yun makakausap ng Panginoong Jesus during that time. Kahit yung 12 disciples, hindi yung kaya. Doon sa verse 11, ipinakita doon, that through Him, sabi doon, and when He had given thanks, He distributed it to the disciples, sa disipulo muna, and the disciples to them, all that were sat. So yung mga nakaupo doon, ang focus doon ng talatang is doon sa mga lalaki talaga. So doon sa 5,000 lalaki, sila naman yung nag-distribute sa the rest, sa per family. So nakita niyo po yung structure. May pangatlo pala ito. Pangatlo is yung bata doon. Hindi natin titignan yung kakayahan ng bata. Ang tinitignan natin doon is kung ano yung kayang maibigay ng ng bata. So tayo yon bilang mga youth. Diba wala pa lang sa atin 20 plus? 20 plus. 19 pa lang ako eh. So yun po, balik tayo doon. Gusto ko lang ipahayag sa ating lahat o yung salita ng Panginoon. Hindi kaya ng pastor natin yung everything. That's why we have our elders, we have our leaders. At kayo mga youth, kayo yung tinutukoy dito na bata.
Hindi porket may mga single, sila na lang. Hindi porket may mga adult o may mga leader, sila na lang. Kung ano yung kakayahan na meron tayo, ipagkaloob natin sa Diyos at i-bless ng Panginoon yun, and through that, magagamit tayo sa mas madami pang mga tao. Sa madalang salita po, hindi yun sa kakayahan natin. Bagkus kung paano tayo sumunod. Diba pwede naman sabihin ng bata, dalawa na nga lang ito, 3 tinapay na bibigay ko pa. Limang tinapay. Diba? Dati na lang, kinuha ko na yung dalawa. Diba kung baga, hindi niya tinignan ko kung meron siya eh. Ang sabi niya lang, sige, bigyan natin, gusto ko ibigay ito sa Panginoon. Diba? Hindi niya inisip yung dami ng tao, hindi niya tinignan yung problem. Bagkus binigay niya yung solusyon na meron siyang kayang pagkaloob. So, sa ating mga youth, siyempre, wala naman talaga kayong pera sa stage na yan. Hindi naman pera, no? Nandyan yung time nyo, yung availability nyo, and yung strength, di ba? Kaya natin maglakad ng malayo, ganyan. Kung ano yung kakayahan na meron tayo, yun yung i-impart natin sa gawain. Kaya natin gawin yun yung gawin natin bagay sa simbahan. At yun, walang pinagkaiba yun. Dahil kung totoo tayo naglilingkod at sumusunod, because yun ang ginagawa natin para sa Panginoon. Through them, for the Lord. No? So yun lang po yung natin ngayon, yung kapimustahan. Huwag yung maliitin yung bagay na pwede nyo gawin sa Panginoon. Pag-pray naman na yung food no? Kain na tayo. Ayan, sige. So sa isang tinapay, hati-hati kayo dyan. Padamihin nyo na lang. Hindi na ako nag-relate sa story. Yeah.